Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa Ebanghelyong binasa ngayon, parang kakaiba ang paraan ng pagtawag ni Jesus. Kung maaalala natin ang tatlong ebanghelista, si Marcos, si Mateo, at si San Lucas, ang kwento nila ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Siya ang humanap sa kanila. Ang iba sa kanila dinaanan niya, ang iba naman pinuntahan niya. At tinawag niya sila upang sumunod sa kanya. Pero sa Ebanghelyo ngayon ni San Juan, narinig natin ang kwento na parang ang mga alagad ang naghanap kay Jesus. Sa kwento ngayon, narinig natin na dalawang mga alagad ang nakita nila si Jesus at sinabi nila, eto ang Mesiyas ng Diyos. At sinundan nila siya. Sinundan nila si Jesus. At nang nakita sila ni Jesus na sumusunod, ang tanong niya sa kanila, ano ang hinahanap ninyo? At parang nagulat pa ang dalawang magkapatid. At ang tanong nila, Guro, saan po kayo nakatira? Parang ang kwento ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, ang mga alagad ang naghanap kay Jesus. Sila ang mayroong hinahanap at hinahanap nila ito sa katauhan ni Jesus. Para siguro sa ating mga Kristiyano, ang tanong hindi kung hinahanap natin si Jesus. Dahil obvious na po ang sagot, given ang sagot. Oo, hinahanap natin si Jesus. Pero siguro ang karapat-dapat na tanong sa atin, sa araw-araw actually, ay hindi kung hinahanap si Jesus, kundi kung saan natin hinahanap o nahahanap si Jesus. Malaki po ang pagkakaiba. Dahil pwede nating hanapin si Jesus sa ating buhay, pero hinahanap natin siya sa ibang mga lugar dito sa mundo. Na madalas ang mga lugar na ito ang umaagaw sa atensyon natin kay Jesus o di kaya ang mga lugar na ito o ang mga bagay na ito ay nagpapanggap na maging Diyos. Naalala ko I don't know kung napanood nyo yon, yung Pera o Bayong na isang programa sa TV. Hindi ko alam kung nakita nyo yung segment na yon na yung host, pagkatanong pa lang niya dun sa nanalo, pera o bayong? Una pa lang natanong, pera o bayong? Ang sagutan niya agad, sumigaw siya, pera, pera. Mukhang pera. Pero unang tanong pa lang, pera na agad ang kanyang sagot. Obviously, matindi siguro ang pangangailangan niya. At maraming mga tao, hinahanap nila ang Diyos sa mga material na mga bagay na doon nila nakikita ang kaligayahan sa kanilang buhay. Para sa kanila, ang Diyos ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanila. At hinahanap nila ang Diyos sa pera, sa mga material na mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo. At sa maraming pagkakataon, ang paghahanap na ito, ang nagiging dahilan upang mapalitan ang imahen ni Jesus sa imahen ng ginto, sa imahen ng pera, sa imahen ng mga material na mga bagay. May ibang mga tao naman na ang hinahanap nila ang Diyos sa kanilang trabaho. Nagdadasal tayo, Panginoon, sana magkaroon ako ng magandang trabaho. At kapag ibinigay sa atin ng Diyos ang trabaho na hinahanap natin, yun na ang ating pinapanginoon. Yun na ang ating ginagawang Diyos. Bakit? Doon na umiikot ang buhay natin. Doon na umiikot ang buhay natin. Sa pagtatrabaho na lang. Marami akong kakilalang tao. Wala nang panahon sa pamilya, wala pang panahon sa pagsisimba. Saan sila lagi? Sa kanilang trabaho. Kahit sa araw ng pamamahinga, nagtatrabaho pa din. Siguro matindi ang pangangailangan nila, pero kahit sa tindi ng pangangailangan, kinakalimutan na ang Diyos. May ibang mga tao naman na ang paghahanap nila sa Diyos ay nasa tamang lugar, nasa simbahan. Nasa simbahan.
Pumupunta tayo dito dahil hinahanap natin ang Diyos, gusto nating maramdaman ang Diyos. Pero sa ibang dahilan. Nagsisimba ako dahil may kailangan ako sa Diyos. Pansinin niyo po, kapag mayroong board exam, nursing, law, or anumang board exam yan, napakaraming mga kabataan ang magsisimba. At personally ako, napakarami kong kakilala ang pinopost pa nila sa social media, bumibisita sa ganitong simbahan, nagpipilgrimage sa ganitong lugar, para pagbigyan lamang ng Diyos sa kanilang kahilingan. Ang masaklap dahil kapag nakuha na ang kanilang kailangan sa Diyos, kapag ibinigay na ng Diyos ang kanilang kahilingan, hindi na nakikita sa simbahan. Hindi na nakikita sa simbahan. Dahil ang hinahanap nila sa Diyos, dahil hinahanap nila ang Diyos kapag mayroon lang silang kailangan. Hinahanap ang Diyos sa simbahan, pero sa maling dahilan. At ito po ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Sa ating paghahanap sa Diyos, tama naman po na hinahanap natin lagi ang Diyos. Pero sana ang paghahanap natin sa Diyos, sa tamang paraan. Magsisimba ako, hindi dahil may kailangan ako sa Diyos. Magsisimba ako at magdidebosyon ako sa Señor Santo Niño, sa mahal na Birhen ng Peña Francia, hindi dahil may kahilingan ako. Magsisimba ako at magdidebosyon ako dahil gusto kong papurihan ang Diyos. Dahil gusto kong suklian ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Dahil gusto kong ipakita ang pagmamahal ko sa Diyos. At yun po ang dahilan bakit tayo nagsisimba. Yun po ang dahilan bakit tayo nagsisimba. Sa loob ng simbahan, hindi lamang tayo humihiling, kundi sa loob ng simbahan, sa likod ng ating mga kahilingan, nandun ang ating pananampalataya. Na kapag ginawa ko ito, ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa Diyos. Marami sa atin dito, mayroong mga debosyon sa mahal na Señor Santo Niño. At kahapon, nagmisa kami sa mga lugar kung saan, dito sa atin sa Peña Francia, kung saan may mga debosyon, part ng Pandakan na may debosyon sa mahal na Señor Santo Niño. Nakakatuwa dahil maraming tao. Pero may isang lugar na pinagmisahan na kung saan nangyari ang nakaraang sunog, mas marami pa yung nagsimba. Hindi dahil kapiestahan ng mahal na Señor Santo Niño sa Pandakan, kundi dahil nasunugan. Sabi ni Father Herbert, sana lagi na lang may sunog. Sabi ko, wag naman. Parang mali ata yun na paghikayat ng mga tao. Pero sabi niya, naaalala kasi natin ang Diyos kapag may nangyayari sa ating masama. Lumalapit tayo sa simbahan at dumudulog tayo sa Diyos kapag nakakaranas tayo ng kagipitan sa buhay, nakakaranas tayo ng trahedya sa ating buhay. At nakakalungkot dahil naaalala lang natin ang Diyos kapag nangyayari sa atin ang ganito. At ang paalala ng Ebanghelyo sa atin, hinahanap natin ang Diyos at hahanapin lagi natin ang Diyos. Pero sana hindi sa maling dahilan, hindi sa selfish na dahilan, dahil may kailangan ako. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Yun po ang sinasabi ko. Hindi kailangan ng Diyos ang ating dasal. Diyos na siya. Hindi kailangan ng Diyos ang ating alay. Pero ginagawa natin ito, nagdadasal tayo, nagsisimba tayo, nag-aalay tayo sa Diyos, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Na sa pamamagitan ng ating paggawa nito, naaalala natin ang Diyos, nakikita ang ating pagmamahal sa Diyos, lumalalim ang ating pagkilala sa Diyos.